Ayan mga kapatid, magandang hapon po sa lahat. Narito naman po ako at magbabalik upang sagutin ang request ng ating masugid na taga-subaybay at nanonood sa ating video. Ayan, nag-request sa atin ang isang kaibigan natin na ang feeling niya sa kanyang asawa ay siya ay ginayuma. Yan at ating tatalakayin ngayon at nanaliksik ako kung ano ang mga sintomas ng kung ano ang mga palatandaan na nagayuma ang isang tao, may mga masasama bang epekto sa mga tao ang gayuma. Ayan mga kapatid, at ang mga dapat diyan, ang mga may mga lunas diyan mga kapatid, kung yan ba ay kung ang tao ba ay nabiktima ng isang gayuma. At may tips ako at advice sa inyo mamaya pagkatapos ng aking pagbabahagi ng ng mga ang topic natin ay mabisang pangontra sa gayuma. Ito mga kapatid, ating tatalakayin. Ito mga kapatid, sa mga manunood nito, kung ikaw ba ay tinatawag na ikaw ay nabiktima ng gayuma, ay nagbabaklas po ako ng mga ganyang mga ganyang sakit o nabiktima ng mga panggagayuma na yan o mga love spell na yan. Nagbabaklas po ako niyan. Yan. Ito yung unang aking tatalakayin. Nararamdaman mo ba na ikaw o ang iyong kasintahan ay nasa ilalim ng panggagayuma? Marahil ay may napapanood kang video o kumonsulta ka sa isang manggagamot, kaya naghahanap ka ng mga pangontra sa isang gayuma. Mga kapatid, ngunit bago ko ibigay ang neutral na pangontra sa iyo, malagang malaman mo muna ang mga tunay na senyales ng gayuma at mga dahilan kung bakit ito nagkakaroon ng masasamang epekto. Sa ganitong paraan ay mauunawaan mo na ang gayuma o anumang ritual sa pag-ibig ay hindi likas na masama. Ayan. Ano ba ang palatandaan ng nagayuma? Narito na mga kapatid. May biglang pagbabago sa pag-uugali nito. Halimbawa, naging mainitin ang ulo niya, unang lamig na sa kanyang kasintahan, nang walang malinaw na dahilan. Yan po ang unang senyales. Pangalawa, napapabayaan niya na ang kanyang sarili, hindi na makakain at makatulog ng maayos. Yan. Pangatlo, madalas na nawawala ito sa sarili, hindi na makausap ng maayos dahil walang ibang tumatakbo sa kanyang isip kung hindi ang taong gumagayuma sa biktima. Yan. Ikaapat, nawawala na rin ito ng gana sa buhay, kaya napababayaan niya na ang kanyang trabaho at iba pang mahalagang aspeto sa kanyang buhay. Ikalima, mas piliin itong makasama ang taong gumayuma sa kanya kahit hindi pa niya ito lubusang kilala o hindi pa ito nagtataglay ng katangiang gusto niya. Ayan, ang ikalima. May masama bang epekto ang gayuma? Tandaan, ang gayuma o anumang ritual na pag-ibig ay nagkakaroon lamang ng masamang epekto kung ang isang tao ay una, ginagawa na hindi na ayon sa nagugustuhan ng taong gumayuma. Halimbawa, ginagamitan siya nito kahit wala naman siyang nararamdaman para sa taong gumayuma sa kanya. Pangalawa, ginagawa ang gayuma na hindi nasunod ang tamang proseso, kaya mahalaga na hindi tayo gumawa ng mga ritual o dasal na nakikita sa isang internet, lalong-lalo na wala naman tayong sapat na kaalaman patungkol dito. Ikatatlo, ang nasusunod man na tamang proseso at may nararamdamang pag-ibig o nagkakagusto ang ginayuma sa nanggagayuma, maaaring may masasamang
puwersa na natawag ang pagkakaroon ng negatibong epekto hindi lamang sa ginayuma kundi sa gumayuma sa kanya. Ayan. Sa madaling salita, hindi naging masama ang epekto ng gayuma kung ito ay nagagawa sa tamang pamamaraan. Ayan. Hindi lumalabag sa kagustuhan ang taong ginagamitan. Sa totoo lang, nagiging daan din ito upang maisalba ang relasyon o pamilyang sinusubok ng panahon. Ayan, mga kapatid. Paano nga ba mawala ang gayuma sa isang tao? Narito na mga kapatid at ating ituturo. May dalawang simpleng pamamaraan sa kontra sa isang masamang gayuma. Ayan. Ito na mga kapatid at aking ituturo sa inyo. Ayan. Unang-una, haluan ng isang kutsarang asin ang isang timba ng tubig at ipangpaligo sa taong pinaghihinalaang nasa ilalim ng isang masamang gayuma. Ito ay dahil sa angking kakayahan, ang asin ay kayang kontrahin ang kulam at mga masasamang elemento. Yan po. Ang asin po ay kinatatakutan o ang anumang itim na mahika na nasa iyo o sa taong biniktima ay nalulusaw po ng asin. Ang ang itim na mahika o ang mga gumagambala sa iyong elemento ay nalulusaw po ng asin. Yan po ang inyong gagawin. Kumuha po kayo ng isang kutsarang asin o 3, yan, at ilagay ninyo sa timba at yun po ay inyong ipampapaligo. Dahil po ang asin po ay napakasagrado, nakalagay po yan sa Biblia, ang asin po ay sagrado po yan. Lahat po ng mga gumagawa ng itim na mahika ay talagang nalulusaw po. Yung iba po ay naliligo po sa dagat upang ang itim na mahika tulad ng kulam, barang, palipad hangin ay nawawasak o napapawalang bisa ng tubig alat o asin. Yan. Takot din mga kapatid ang elemento sa asin mga kapatid. Kaya kuminsan pag ikaw po ay naligo na may asin ay nawawala po ang bisa o ang ibinigay sa inyong sakit o sumpa ng mga elemento. Tulad niya mga kapatid, isaboy po ninyo ang asin sa inyong harapan kung may elemento yan ay natatakot po, nasusunog po ang balat nila. Kaya po minsan ay lumalayo po na lang ang mga elemento dahil sa asin na yan, dahil nasusunog po ang kanilang katawan. Yan sa mga engkanto, kung talagang sa mundo ng engkanto mga kapatid, at aking isasalaysay sa inyo ang mga engkanto po sa mga luto ng mga engkanto ay wala pong asin sila dahil takot po ang mga engkanto sa mga asin. Kahit malalasahan yung mga pagkain ng mga engkanto ay wala pong asin yan. Kahit ako'y isang manggagamot, first time ako nakarating yan sa pamamagitan ng panaginip. Mahirap ipaliwanag dahil ang sasabihin ng iba ay mga kapatid ay sasabihin sirang ulo o baliw. Totoo po yan pag ikaw ay nakarating sa mundo ng mga immortal o tinatawag ng mga engkanto. Totoo po yung mga wala po, di po sila gumagamit ng mga asin dahil takot po sila diyan. Yan po ang mga sinasabi ng mga gabay ko. Yan na po ang unang-una ay haluan. Ang pangalawa mga kapatid, pasuotin nyo ng anumang kristal na jewelry, bracelet, pendant o earrings na nagtataglay ng empathy, black tourmaline at black onyx. Ang kristal na ito ay natural na pangontra sa kulam at iba pang mga masasamang puwersa. Ito rin ay pangontra sa taong na gayuma. Ayan. Ganun pa man, lilipas ang isang linggo o higit pa ay hindi na umepekto ang mga nabanggit at mga dasal para mawala ang gayuma. Yan. Kung gusto ninyong kumonsulta sa mga taong nanggagamot ng mga gayuma na yan, ay magpakonsulta po kayo. Kumonsulta lang sa isang mahusay na manggagamot. Tandaan, upang ang pangontra ng isang nagayuma ay kailangan rin malaman kung ano ang isinasagawa. Kaya naman tanging ang may kaalaman lang ang sa panggagamot ang makakapagkontra ng mga gayuma na yan. Ayan po mga kapatid. Ay ako po mga kapatid, at sinasabi ko yan, mga maraming nagpi-PM sa akin na kung magkano daw po yung magpapagayuma, yung taong gagayumahin ay magkano daw po. Ang sinasagot ko sa iba, hindi po ako
ng tinatawag na naggagayuma o nagre-ritual ng mga kung ano-ano na mga ano para magustuhan. Sa totoo lang mga kapatid, labag po sa batas ng Panginoon na gagamitan ng love potion o kung ano man ang isang tao. Dahil po mga kapatid, ang gayuma po ay wala pong maidudulot na mabuti. Ang gayuma po ay may expiration. Ayan mga, di po sinasabing pag ang gayuma po ay sinasabi ninyo na may hangganan o panghabang buhay. Ang gayuma po o love potion ay may expiry date din yan tulad ng gamot. Yan po kaya minsan mahirap po magsagawa ng tinatawag na gayuma na yan dahil po maaapektuhan ang inyong pamilya. Yan, magkakagulo-gulo kayo. Tsaka ang tao kasi mga kapatid, pag idinaan sa gayuma ay hindi nagiging masaya yan mga kapatid. Laging away, laging gulo ang tao na nabibiktima ng mga ganyan. Kaya kailangan naman talaga mga kapatid na dapat kalasin ang mga gayuma na ganyan tulad ng mga may asawa na, yan mga may asawa na iniwan dahil sa isang lalaki o kung ano man. Pero nagsasagawa ako ng ganyan mga kapatid, pampabalik lang ng mga naghiwalay na mga mag-asawa. Pero yung mga nanggagayuma, hindi po ako gumagawa niya mga kapatid. Malas po sa buhay yan. Wala pong blessing na dumadating sa inyo pag ang tao ay ginamitan ninyo ng mga love potion na yan mga kapatid. Yan lang po ang ano ko. Yan lang po ang maya advice ko sa inyo. Yan ang gayuma po mga kapatid ay ano po ay napakapangit pong gawain yan. Labag po sa ating Panginoon na gagayumahin mo ang isang tao para mapasunod. Napakamali po yan. Ayan ang advice ko lang bago kayo magsagawa ng ganyan. Piliin ninyo ang kinahihinatnan o kung ano ang kalalabasan, kung mabuti ba o masama. Dahil po mga kapatid, wag po ninyong ano sa panandalian kasayahan, dahil kung ano ang idinulot na magandang kasiyahan yan, ganyan din ang sakit na nagdulot niyan pag yan ay napawalang bisa. Marami akong ginamot ng mga kapatid na halos ginamot ko sa tubig ko pinadaan, hiniling water ko ang taong nagayuma na yon. Nahimasmasan mga ilang oras, nagtanong siya kung bakit nasa bahay siya ng isang lalaki. Yung lalaki may edad na, yung babae bata pa. At ginamot ko ay ang gusto ng magulang ay may edad na kasi yung ano, at pinagamot sa akin. Isinekreto na tumawag sa akin at ginamot ko, nilagyan ko ng dasal yung tubig na yon. Tapos nung pangwasak, pangkalas, pampasabog ng lahat ng dasal, pati ang manggagayuma nadamay sa ginawa niya. Nadamay talaga mga kapatid. At nung natanggal ang bisa ng gayuma dun sa pasyente kong babae ay bumalik sa ulirat mga kapatid. Umiwas yung babae doon, nagtaka siya bakit siya doon napasama. Minsan na lahat ng gusto ng lalaki ay sinusunod din na sinusunod ang pamilya. Yan po ay ano mga kapatid, napakahirap po. Yan po, mahirap din po pag ang tao ay ginayuma ninyo at mayroong pangontra. Yan, mayroong pangontra ang taong ginayuma at hindi tumatalob sa kanya at bumabalik sa taong gumagayuma, ay napakahirap pong baklasin yan mga kapatid. Kaya po napakahirap sa totoo lang. Yung iba pag hindi nakayanan ng gayuma ay nababaliw ang iba. Yan ang napakahirap baklasin yung mga ganyan. Kailangan habang maaga pa, kailangan natin baklasin o lagyan ng pangontra para kung sakaling may pangontra man ang tao na yon na ginamot nating pasyente, pag ginamot natin, kinalas natin ang gayuma, nilunasan, kinalas, binasak ang lahat ng mga ritual ng kung ano-anong manggagayuma, ay ano po mga kapatid, matatanggal po yan. Sabay lagyan po natin ng pangontra. Paglagay po ng pangontra, kung sakaling bibiktimahin na naman siya o ipapagawan siya ng taong nagkakagusto sa kanya upang bumalik sa kanya, hindi niya na magagawa dahil bumabalik doon sa gumawa
Ayan, bumalik dun sa gumawa. Ang sakit, ang mga ginawa niya sa pasyente mo, babalik yun dun. Tapos yung sa pasyente ay ano po, ay hindi na po tatalab yun. Yung ano, pag may pangontra na, hindi na tatalab sa kanila. Yung tested na pangontra, mga kapatid. Tapos yung gumagawa doon sa pasyente mo, tapos siya yung gumagawa, tapos bumabalik lang doon. Yung pamilya naman nila ang magkakahiwalay, magwawatak-watak yan, mga kapatid. Dahil po, kung ano po ang inyong ginawa sa inyong kapwa ay babalik po sa kanila. Yan po ang katotohanan dyan. Na hindi po lahat ng bagay ay nakukuha natin. Mali po. May takdang panahon ang ating Panginoon. Kung pagkakalooban ka man ng taong partner na darating sa buhay mo, ay tanggapin mo. Huwag nating minamadali. Meron kasi yung iba, mga pinapantasya lang, nakukuha sa mga ganyang mga bagay. Mali po yun, mga kapatid. Dahil grabe po ang inyong karma dyan. Yan, mga kapatid, dahil may expiry date yung mga ganyan. Ayan, sa totoo lang, mga kapatid, tatapatin ko po kayo, hindi po ako gumagawa ng mga ganyan, yung mga gayu-gayuma na yan, dahil napakabwisit po sa ano yan, sa hanap buhay. Wala pong ano yan, mga kapatid, wala pong blessing na darating sa inyo, kundi puro gulo, puro away. Lahat kayong mga pamilya magwawatak-watak pag kayo ang gumagawa ng mga ganyan. Pero kung magpapabalik ng mga naghihiwalay, ginagawa ko po yung mga kapatid, dahil ano po, dahil lalo na pagkasal at ano. Pero kung yung mga gumagayuma ng gagayuma dahil sa intensyon ay pinapagawa sa akin, kahit milyon pa ibayad nyo sa akin, hindi ako gumagawa ng mga ganyan na para lang maano ang tao. Mali yun. Yan lang ang masasabi ko sa mga manonood nito, na kung gusto ninyo na magkaroon kayo ng partner o may makakasama sa buhay, hilingin ninyo sa Panginoon na darating. Ang pag-ibig, mga kapatid, ay hindi minamadali. Kusang dadating yan sa buhay mo kung ipagkakaloob ng ating Panginoon. Yan po. Kung kasi may mga tao kasi, mga kapatid, na ang pag-ibig ay minamadali. Kung ang pag-ibig mo ay minabadali mo, ay madaling nawawala. Hayaan mong kusang dumating sa iyo o papabor sa iyo ang panahon, o kung sakaling dadating man sa iyo ang taong iyong minamahal, ay pasalamatan mo, dahil siyan ay regalo sa iyo ng ating Panginoon. Dahil ang pagmamahal ay hindi minamadali yan. Kusang dumadating yan kung ipagkakaloob sa iyo ng nasa taas. Ayan lang ang masasabi ko. Dahil ang gayuma ay walang naidudulot na kabutihan, kundi puro kasamaan. Yan. Pati ang mga anak ninyo sa huli ay maaapektuhan pag nag-expire na ang gayuma na inyong inilagay dyan. Marami kasi yan, mga kapatid, marami pa akong mga itatalakay na aking mga isinaliksik na about sa mga spiritual na aspeto. Yan, sa mga mitolohiya. Yan, marami pa. Ang mga request natin ngayon, yung mga kapatid, ay unti-unti nating tatalakayin yan. Marami akong mga tatalakayin sa inyo na hindi to haka-haka, mga kapatid, na gumagawa ako ng kwento para ibahagi sa inyo. Kapal naman ng mukha ko, mga kapatid, kung mag-post pa ako sa harap ninyo na nag-post pa ako ng mga topic o kwento sa inyo, nagawa-gawa ko lang, kasinungalingan, katarantaduhan. Kung gagawa ako ng kwento, napakakapal naman ng mukha ko na humarap sa camera at i-share sa inyo ang mga aking nais na ibahagi sa inyo. Ito yung video na ito ay may part 2 pa dito, mga kapatid. May part 2, part 1 pa lang to. Yan, sa nag-request nito, na kung mapanood ninyo ito ay magiging aral ito sa inyo, na hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa madaling paraan. Ayan, dapat magsumikap tayo. Yan, matuto tayong mga kapatid, matuto tayong maghintay. Yan lang ang maipapayo ko. Hanggang dito na lang, mga kapatid, at God bless us all.